Now, importante po yung timeline. Yan. Ang timeline po, no, yung 0 to 20, that is birth, no? And 30 to 50 is your growth, and 60 to 80 is your decay. Ayan, no? In human life, 3 stages is constant. Birth, the beginning of life. Growth, the development and maturity of human potential. Death, the entropy and decay. Lahat po tayo dadaan dyan. Lahat tayo uuwi sa Panginoon. Alright? And dapat lang sa Lord tayo uuwi, ha? Okay, kaya dapat ang Lord sure na tinanggap mo sa iyong puso bilang tagapagligtas. Okay? Now, sabi dito, no, based on study, life expectancy in modern times averages at 75 years. Actually, di na nga 75 Yung iba 50 plus lang, no? Pero sige, dito tayo sa 75 years. Pag kinumpute mo yan, no, by days, no, 27,375 days only. Dito ka magugulat. Yung years na yan, pag kinonvert mo into days, kokonti na lang, no? Magugulat ka. Now, eto yung tanong. How do you value your days? Kung mabubuhay ka hanggang 75 years old, paano mo pinapahalagahan yung buhay mo every day? Do you perpetually examine your present life? Sa totoo lang, kailan mo narinig yung tanong na to, na nag-e-examine ka ng present life mo? Ano na ba ako ngayon? Maayos na ba yung buhay ko? Nabigay ko na ba yung needs ng anak ko, ng magulang ko? Diba? Umasenso na ba ako? Nag-e-examine ka ba? O wala lang. Gigising ng umaga, magkakape, manonood ng TV or papasok, uuwi, paulit-ulit lang, routine. So, do you perpetually examine your present life? Are you contented with it? Yan ang mabigat na tanong. Kasi kung kontento ka na, okay yan. Kung lahat nasa iyo na. Dalawang klase kasi yung kontento. Diba? Meron kasing iba, ginagawang palusot yun Makontento ka kung ano meron ka. Wala ka nga Yung word na makontento ka kung ano meron ka, ibig sabihin meron ka. Pero yung wala kang pambayad ng ilaw, wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pangsaing. Ba't ka makukontento? Wala kang pang-enroll ng anak. Ba't ka makukontento? Yung word na makontento ka kung ano meron ka, guys, meron ka nun. You are blessed. So ask yourself, are you contented na sa buhay? Type mo, me, kung kontento ka na. Even Coach Fernan, even me, hindi ba ako kontento? Kaya nga nagtatrabaho ko Marami pa akong gustong tulungan, marami pa akong gustong mabago sa buhay ko, at marami pa akong gustong baguhin kasi hindi lang sa sarili mo sa family mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, napakarami, sa community mo. For sure, wala pang kontento sa atin dito. Yung iba nga, ubod na ng yaman, hindi makontento Kung ano-ano pa mga naiisip, di ba? Tingnan nyo si Elon Musk. Ang yaman nakontento ba? Di ba? Hindi matapos-tapos ng kanyang invention, kung ano-ano pinaggagawa. Di ba? Nakontento ba? Hindi. Kasi marami siyang plano, marami siyang vision na nakikita na alam niyang pwedeng mangyari, maganap. Grabe, no? Now, how do you perceive your life 20 to 30 years from now? Sige nga, ikaw ba nakikita mo't pinaghahandaan yung next 20 or 30 years? Okay? Na meron ka. Sabi dito, you are fortunate if you are just 21 years old right now. Sino rito yung mga 21 years old? So you are fortunate if you are just 21 years old right now. For you still have 19,710 days to fulfill your life goals kung mabubuhay ka ng 75 years. Ito yung tanong, makinig kayo, lalo na yung mga nanay dito, tatay. But what if you are already 65 years old right now? Your timeline left is only 3,650 days. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na pag kinonvert mo sa days, parang kakabahan ka Ganyan na lang pala ang buhay ko. Yung igsi ng buhay, di ba? Buti na lang, may super red, super green, factor 4. Kung umiinom ka, kung nagte-take ka ng mga products natin, talagang hahaba ang buhay mo. Di ba? Lalo na yung mga may bisyo, no? Ingat tayo, magbawas-bawas na tayo, di ba? Sipin mo kung 65 years old ka,
10 years na lang natitira, and that is 3,650 days. And at this point, tinutukoy ko dito, kayo pong mga senior citizen na, ha? Have you already found the meaning of your life? If not, why? Bakit hanggang ngayon di mo alam kung ano yung meaning? Ba't ka nabubuhay? Oh my God. Alam nyo ba na may ganon? Dati nung nag-MRT pa ako, no? Pero nagne-network na ako, no? Nagugulat ako, merong mga senior na, alam ko nagtatrabaho pa rin, no? Kasabay ko sa MRT. Ang hirap kaya mag-MRT. Oh, lalo na uwian o kaya naman morning. Naku po, ang haba ng pila dyan. Hanggang GMA, umaabot eh. Quezon Ave, ang haba ng pila talaga. Our life on earth is temporary. Tandaan nyo yan. Okay? So we have to make the most of it while we are still here, for sooner or later, we will perish. Lahat tayo uuwi sa Panginoon. Kaya dapat mangyari yung dapat mangyari. Magganap yung magagandang bagay habang nandito tayo sa lupa. Regalo ng Panginoon yan eh. Sabi dito, the purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow. Yan, from Buckminster Fuller. Iba yung nabubuhay ka na alam mo may value, no? Na naiiwan ka sa mga maiiwanan mo, sa apo mo, sa anak mo, 'di ba? Kaapu-apuhan mo. Yung tipong wala ka na, hindi ka nila nakakalimutan. Kilala ka nila. Yan si Coach Janet, yan si Coach Fernan, yan si Coach Magda Amar. Hindi ka nila makalimutan kasi may magagandang, alam mo 'yon, na iniwan ka sa kanila. Hindi lang blessing na mga materials, no? Mga value, no? Like character or attitude na magaganda. Talagang tinuro mo sa kanila. Yun yung purpose, no? Ng ating buhay. Hindi yung namatay ka ngayon, iniyakan ka. 1 week lang, di ka na nila naalala. Nakalimutan ka na nila. Oh, huwag kayong magagalit ha. Pansinin nyo, ilan ang nawala na ang lolo nila? Hindi na nila naalala. Pero ba't si Jose Rizal, na napakatanda na, hanggang ngayon kilala mo, nabubuhay pa rin? Diba? Yung mga malalaking tao, kunwari lang, no, umuwi na sila sa Lord. Sa tingin mo, makakalimutan pa yung mga yan? Hindi na. Let's say, Manny Pacquiao, Henry C., Lucio Tan, Gokong Wei. Wala na, nakaukit na yung mga pangalan na yan. Hanggang kaapu-apu-apuhan nila, kilala ang lolo nila, kilala sila. Bakit? They will add value to the people of this generation and those that follow. Hanggang kaapu-apuhan. So, meron tayong tinatawag na Dharma of Life. Yan. Eto, tanong nyo to sa sarili nyo, no? Siguro, mamaya bago kayo matulog, no? Picturean mo to, isulat mo, humarap ka sa salamin, itanong mo to sa sayo, sa sarili mo, who I am? Sino ba ako bilang nanay, bilang ate, bilang kuya, bilang anak, bilang nanay? Sino ba ako? Who I am? Sino ba ako bilang upline dito sa business na to, sa Live Good? Ba't ako naging upline dito? Who I am? Why I am here? Okay? Tanong nyo po yan. What is my purpose? Kahit saan ho kayo nandudun ngayon, nakalagayan. Di ba? OFW ka, nandyan ka. Why you are there? Okay? Nasa Live Good ka. Why you are in Live Good? What is your purpose in Live Good? Ganon dapat. Kahit saan ka pumasok, no, na industriya, dapat alam mo to, tong Dharma of Life. What is the meaning of my life? Ba't ako nilagay sa pwesto na to ni God? How can I serve? Ito mabigat na tanong. If I have only 1 month to live, how will I spend my life? Oh, sige nga. Halimbawa lang, alam mong 1 month na lang ang taning mo. Anong gagawin mo? In 1 month. Oh, sige nga. Meron bang gusto sumagot? Ang point is, dapat every day, no, ng buhay natin, merong value yung ginagawa natin. Kasi kailan ka gagawa ng kabutihan o ng tama? Kapag alam mo na merong taning yung buhay mo. Pag walang taning, okay lang kahit ano gawin mo. Kaya nga binanggit na our life on earth is temporary, di ba? Hindi po kinakailangan na malaman mo na 1 month na lang ang buhay mo bago mo gawin yan. Okay? Every single day ng buhay natin, dapat yan ang iniisip natin. Pero hindi dahil 1 month to live ka na lang. Di ba? Ngayon pa lang, praise God always. Oh, gumawa ng legacy, sabi ni Lynn Zolano. Ngayon pa lang, dapat yung mga sagot nyo na yan, ngayon pa lang gawin na natin. Oh, nagiget nyo na, di ba? Hindi kinakailangang dumating pa sa point na may taning ang buhay natin. Okay? Ang daming mga sagot dito. But one must need help or oneself when you accomplish if you extend it to others. Tama yan. You have your gift, palaguin mo yung talino mo, wag mong ipagkait. Yan. Okay po. Galing. Okay.